walang pinakamasamang tao na Mm. nabuhay ngayon kundi yung mga exiter. Biruin mo ba naman, paano ba naman hindi tayo pasasamain ng mga dati nating mga nakasama? Yung mismong leader ang nangunguna sa pagpapasama sa atin. Yun nga po eh. Kaya naging pinaka ano po eh, dahilan, pinaka top na ano, padahilan bakit din po ako na-exit eh. Naalala ko po tong mga anak ko po eh. Kasi kung palalakayin mo diyan sa iglesia ngayon, tapos tuturuan lang nila na sumuway sa mga magulang. Biro mo, sabi nyo nga po, di ba? Gaya rin dito, may isang buhay na karanasan, may kapatid na biglang napaiyak. Siyempre, yung kapatid, siyempre, namimili rin siya ng taong mapagkakatiwalaan niya kasi marami rito mga, ano plastic mga urukan. Yes, actually, brother, nakakalungkot na tanggapin ang katotohanan. Yung katotohanan, katotohanan yan eh. Hindi natin pwedeng baliin ang katotohanan. Pero Opo. with all fairness, nung naanib kasi ako, yung mga kapatid na nakasurround sa akin, hindi yung royal family yung Mm. kapatid, most of them, hindi man lahat, pero most of them, ay nakita ko, ano sila, maayos yung kanilang pakikitungo at pag-ibig sa mga kapatid. Meron akong nakausap nung nakaraan, naanib siya 1998 yata o 1997, 3 days ago or 2 days ago. Tulungkot siya, umiiyak nga eh. Biro mo, padre de pamilya, para mapaiyak mo ang isang bruskong lalaki. Ibig sabihin, there is something serious na nangyayari. Sabi nga niya, parang kagaya sa'yo, kasi kami, brother, bumilang kami ng dekada eh. Minahal talaga namin yung kapatiran. I believe ikaw doon sa 4 na taon na pamamalagi mo dyan sa Japan bilang miyembro ng MCGI, minahal mo rin ang kapatiran. Kaya nga, di ba, sabi mo nga, kayo na ang driver, kayo na nagre-renta, kayo pa nag-aabono. Opo. Kasi kung hindi mo naman mahal ang kapatiran, hindi mo naman gagawin yun eh. Kung sa tingin po ninyo ay naninira lang po kami, mag-isip-isip po kayo. Sabi ko nga sa mga previous videos ko, bukas makalawa matatauhan din kayo at malalaman nyo din ang katotohanan. Kaya lang, nakakalungkot, baka sa panahon na mas kayo, huli na ang lahat para sa inyo. Ako po si ano po, Brad Edwin po dito po sa lokal ng Yokohama. Nabautismohan po kami, ano po 2021. 4 years po kami sa ano, sa loob. Lokal po kami, opo. Which is wala naman pong lokal. Nagko-conference lang po talaga. Katawagan lang po yung Yokohama lokal eh. Wala naman po physical na lokal ang nangyayari kaya. Kilala ko yung district coordinator nyo, si Brad Jun Gundayaw. Ang ano po ngayon, ang district coordinator noon po si ano naging ambassador na po siya ngayon. Tapos ang district servant ngayon si Maborang. Richard Maborang. Opo, opo, opo. Anong dahilan? Bakit ka nag-exit, brother? Siguro po kasi sa 4 na taon na naming naanib dito, bale ginawa po kung ano rito, temporary tawag po rito. Group servant po ba 'yon? Opo. So temporary, hindi ko nga rin po alam kung bakit ako temporary ginawang temporary Kaya meron bang temporary, wala man po akong naging ano, tawag dito. Di man lang ako inabisuhan, basta't biglaan na lang po nangyari. Pero gayon pa man, ginawa ko rin po ng maganda yung kung ano man yung tungkulin na binigay. Opo, yun po. Merong tanong dito si Brother Sed Watashi. Ask lang, Brother Erwin, naanib na ba kayo nung buhay pa si Bes o patay na po? Naanib po ako nung nakapagtanong po ako kay Bes po noon So buhay pa. Oo. Pero hindi pa ako kaanib. Itong district servant noon, Erwin, baka pwede kang
makaano sa Bible exposition, sabi po nun sa akin. Kaya Mm. nagtanong po ako sa kanya. Nakapagtanong po ako kay Bes po nun eh. So, after ng, ewan ko, ilang linggo lang yata yun. Yun po, pinagpahinga si Bes. Ayun, Opo. meron kinukwento sa akin sa True Chats. Hindi ko na matandaan kung ano-ano lahat yung mga kinukwento mo sa akin through chats. Yan, panahon mo ngayon, pagkakataon mo ngayon para may share mo yung iyong sentimiento, brother, para sa kapakinabangan ng mga kapatid na nag-exit, ng mga closet at saka ng mga fanatic. Sa akin din po, sa maikling panahon na pag naanib dyan, may mga nakita na rin po akong mga hindi magaganda eh. Kunwari yung bang talagang nung una, ano po mababait, maganda rito, magandang ano. Pero nung kalaunan, may mga talagang, yung bang naging ano na sila, malamig na sila sa ibang mga turing nila sa ibang mga, lalo na sa mga bago, sino kaya to mga ganun. Kaya doon medyo, pero hindi ko inano po yun, hindi ko po pinansin yun. Pero Mhm. tuloy-tuloy lang. Tapos nung hanggang sa, ayan na, puyatan na, punta na ng SPBB, Mm. transportasyon, malalayong lugar, ginamit din po ako rito as a driver, ganito, ganyan. Mhm. Hanggang sa napunta sa pagrerenta ng mga sasakyan, kami Mhm. pa tong kami na tong nagrenta, tapos kami pa tong mag-aabono, na ganun baga. Opo. Nakakaawa rin po kasi yung mga ibang transport ano yung bang napagod sa puyat tapos ganun. Kung kailan sa naihatid na yung mga kapatid, nagkakanya-kanya na sila ng ano, kailan may sasakyan sila na pauwi, dito na lang kayo kasi malapit kami, ganito ganito eh. Paano ngayon yung nirenta nila sasakyan, yung nag-abono, kawawa naman, di ba po? Mhm. So, ganun na, patong-patong na po yun hanggang sa merong mga kapatid na nangangailangan na may mga daing na sa coordinator ko no dito, yung nabanggit ko po ditong nakaraang late na video ko na kung kailan yung kapatid na yun ang ganda ng touring, yung pala plastic, Mhm. sisiraan ka pa, tapos yung nabalita ko na lang na nabalitaan ko rin sa kapatid na humihingi ng tulong sa kapatid, exeter yun, di Mhm. ba plastic siya noon, di po ba? Mhm. Kaya kawawa po yung mga ano, nasa loob. Mhm. Opo. Yes, yun, sabi mo nga, kawawa yung mga kapatid. And kaya natin ginagawa itong ganitong talakayan para sa kapakinabangan ng mga kapatid natin na Opo. Mm. siya na yan. Actually, brother, sabi mo 2021 ka naanib, di ba? Opo. Naanib ako 2001. I was 17 years old back then. Mm. So, Mm. yung buong kabataan ko umikot sa iglesia na yan. Siguro hindi naman lingid sa iyong kaalaman na sa pamamagitan ng mga previous videos ko, ng mga old videos ko, siguro narinig mo na sa mga old videos ko na naglingkod ako sa royal family. Nandyan na, nakikinig si Mama Mary, si Myra Razon. Mm. Alam niya, kaya nga sabi niya nung nag-start akong magsalita, sino JR? Nung makita niya ako, hindi siya makapaniwala, napaka-panatiko nito eh. So, kaya natin ginagawa ito, brother, ng mga kapatid na nag-expose, nagsasalita, para sa kapakinabangan ng mga kapatid natin na Opo, tama yun. Mm. kasi pinaya tayo kinulong tayo doon sa aral o paniniwala na ito lang ang iglesyang maliligtas. Kaya pagka umalis kayo dito, natiwalag kayo dito, nasuspindi kayo, mangangamba ang inyong kaluluwa sa impyerno. Tsaka nung una rin po talagang akala ko eto na rin po yung ano pero nung mga lately lang na nalaman ko na yun nga, may mga ebidensya naman kayo.
Mhm. Yung pogi niyo pong mukha, yan na po ebidensya eh. Opo. Ginagaya ko kaya yung bigo, may bigote rin po ako eh. Tawag nila sa akin dito, batong eh. Kaya tawag po, Ay, body na lang po, body. Opo, opo, opo. Po, napakalaking tulong po sa pag-exit din po namin yan. Yung mga ang naisiwalat na katotohanan. Opo. napakarami nyo na pong exiter dyan sa Japan. Opo, opo. Sobrang Di ko dami. lang po alam. Oo. Mga kasama ko po rito sina Saliyahad, opo. Ito, si Gabi Mike, taga-Japan to. Shout out po sa mga taga rito sa sa Kamakura, Atsugi, taga Yamato. Shout out po Yeah. mga kapatid. Opo, sa mga nasa online sa lahat ng mga kapatid. Pagkakataon mo ngayon, brother Erwin, para kausapin ang mga kapatid na naninira ngayon sa atin. Kasi alam ko, sinisiraan ka na rin. At yung Alam mga ko po. Opo. yan, sinisiraan, walang pinakamasamang tao na nabuhay Mm. ngayon kundi yung mga exiter. Biruin mo ba naman, paano ba naman hindi tayo pasasamain ng mga dati nating mga nakasama? Yung mismong leader ang nangunguna sa pagpapasama sa atin. Yun nga po eh. Kaya naging pinaka po dahilan, pinaka top na padahilan bakit din po ako na-exit naalala ko po tong mga anak ko po Kasi kung palalakihin mo diyan sa iglesia ngayon, tapos tuturuan lang nila na sumuway sa mga magulang. Biro mo, sabi niyo nga po, di ba? Gaya rin dito, may isang buhay na karanasan, may kapatid na biglang napaiyak. Siyempre yung kapatid, siyempre namimili rin siya ng taong mapagkakatiwalaan niya kasi marami rito mga plastic mga orukan. Yes, actually, brother, nakakalungkot na tanggapin ang katotohanan. Kaya lang sabi ko nga, yung katotohanan yan eh. Hindi natin pwedeng baliin ang katotohanan. Pero with all fairness, nung naanib kasi ako, yung mga kapatid na nakasurround sa akin, hindi yung royal family yung Mm. kapatid, most of them, hindi man lahat, pero most of them, ay nakita ko, maayos yung kanilang pakikitungo at pag-ibig sa mga kapatid. Actually, brother, nakakalungkot, merong akong nakausap nung nakaraan, naanib siya 1998 yata o 1997, 3 days ago or 2 days ago. Mm. Lungkot siya, umiiyak nga eh. Biro mo, padre de pamilya, para mapaiyak mo ang isang bruskong lalaki. Ibig sabihin, there is something serious na nangyayari. Sabi nga niya, parang kagaya sa'yo, kasi kami, brother, bumilang kami ng dekada eh. Mm. Minahal talaga namin yung kapatiran. Mm. I believe ikaw doon sa 4 na taon na pamamalagi mo dyan sa Japan bilang miyembro ng MCGI, minahal mo rin ang kapatiran. Kaya nga, di ba, sabi mo nga, kayo na ang driver, kayo na nagre-renta, kayo pa nag-aabono. Opo. Kasi kung hindi mo naman mahal ang kapatiran, hindi mo naman gagawin yun eh. Ay, opo. Kasi aaksayin ko ba naman ang panahon ko rito sa pagpupuyat panahon. Tapos naranasan din po namin yung talagang gegewang-gewang na para na hindi ko na lutang na isip ko para lang pinilit ko pa rin yun Pero awa ng Diyos kahit pa paano. Yun po yung mahirap ngayon sa mga nananatili po dyan sa loob. Lalo na yung mga transportation ministry po ba yun? Tawag nila ngayon dyan. Opo. Kaya, ayun mga kapatid, kung sa tingin po ninyo ay naninira lang po kami, mag-isip-isip po kayo. Sabi ko nga sa mga previous videos ko, bukas makalawa matatauhan din kayo at malalaman nyo din ang katotohanan. Kaya lang,
nakakalungkot, baka sa panahon na mas kayo, huli na ang lahat para sa inyo. Kaya kami, nagdo-double time para sa inyo mga kapatid. Ano bang mapapakinabang namin dito? Meron po ba? Well, Wala naman po. Mm. uh, naka our head is at risk by doing this, especially me. Ang dami ko pong death threat. Biro mo, gusto akong balatan ng buhay ni Bonjing. Kahit hindi daw siya dentista, kaya niya akong bunutan ng ngipin. Palagay So, ko, brother, ano po yun eh. Hindi ka kaya bunutan kung hindi ka uppercutin eh. Left ay, hook, right hook. madalas niya akong binubugbog. Oh! Sabi nga, Ay, nako. Opo. pagka inabot ka ng ng kanang kung Mm. braso, baka hindi ka na makabangon. When we were in Singapore and when we were in La Vista, doon sa mansion doon, Mm. binubugbog ni sinusuntok ni Kaya nga itong left arm ko, nalalaglag po to mga kapatid. Pagka Grabe. sobrang sobra akong nakatayo. Kaya noong umaawit pa ako as a choir member, matagal yung awitan, ginaganyan ko yung braso ko kasi nalalaglag siya. Kakasuntok ni pagka pa naman sinuntok ako, yung mabubunsol ka. Alam mo ba yung mabubunsol, brother? Di ko alam, bro. Yung Mabubunson. Hindi ko alam kung Tagalog din yun. Pero sa Kapampangan, parang nawawalan ka ng hininga sa sobrang sakit. Yung pananakit na ganyan, parang ano po eh. Ano yun? Pambibiro ba yun na o sanay lang talagang Ako po kasi pambugbog? Opo. during those time, ang iniisip ko, pressured siya, etc. Marami siyang iniisip, ganito, ganyan. So, yung nararamdaman niyang pressure, sa akin niya, nire-release. So, sabi ko, Mm. ako yung maging really labasan ng pressure Tama ni na loob. Mm. Lala ko Sugo, okay lang. Mm. Ko kasi minahal yung yung iglesia at yung mga kinikilala ko sugo ng Diyos. Kaya lang nakakalungkot actually marami brother na na hindi ko kayang ilabas lahat na information. Sobrang marami. Kasi Mm. medyo nakaka-depress pagka nalaman ng mga kapatid. Opo, opo. Balik po ako, brother, dun sa ano. May Yes. isang kapatid ko rito dun sa ano eh. May yung nga po, kinuwento niya rin dun sa naranasan niya na kapag ka hindi raw sila dumalo sa SPB. Kasi nga may pinagdadaanan po kasi mga kapatid dito eh. Yes. Sabihin mo naman na yung may pinagdadaan na kasi nga hindi nga po makadalo. Yung anak niya, kung hindi makinig yung anak mo, di iwan mo. At saka kung hindi pa makinig, itakwil nyo na. Ganun ba naman sasabihin? Doon napag-isip na ako na gaya nung nangyari rin po kay Brad Ace. Na kung yung anak mo, pinagpaguran mo, ginastusan mo, tapos tuturuan lang nila na mag, mag, magmiyembro dyan, tapos bandang huli, malalaman mo, ikaw na itong kakalabanin. Wala nang Yes. respeto sa iyo anak mo. Yun yung nakakatakot po eh. Oo. Yung pamilya mo na akay mo, brother. Opo, sabay po kami ng misis ko na Ngayon, exit na rin po yung misis nyo. Opo, sabay rin po kaming exit. Naman sa Diyos kasi merong mga kapatid na kaya sila nagiging closet up until now dahil
yung ibang miyembro ng pamilya nila, yung asawa nila, yung kabiyak ng puso nila, yung magulang nila, anak nila, ano pa, dumadalo pa. Actually, nagpapakiramdaman na lang yan eh. Meron kasing kapatid, sabi niya, alam mo Brad Badong, kinausap ko yung ano, yung buong pamilya ko, nag-gather kami. Inilatag daw niya sa mga anak niya na ah, yung mga ano ba yun? Mga nahahalata nila na mga pagbabago sa iglesia during Mm. the ministry of Daniel Rason. Kasi naabutan nila si Brother Eli eh. Ngayon, itong mga anak pala nila, ganun din pala ang ano, nagpapakiramdaman lang. Mga kapatid, actually meron akong kausap na ano na closet. Sabi ko, yung bang misis mo, yung bang mister mo, panatiko pa. Tingin ko, sabi niyang ganyan, kasi or hindi ko maano sabi niya ganyan kasi nagtatanong siya napapanood daw niya yung video mo eh. Sabi ko malamang ano na yan, closet na yan, kaya lang pinakikiramdaman ka, nagpapakiramdaman kayo. So, Mm. nakakatakot kasi yung ano magiging repercussion pagka nagkamali ka ng ano, kaya Opo, doble opo, totoo yan. kasi pagka hindi sila naging maingat, ay wasak ang pamilya. Opo, naku, matindi po talagang ano po niyan eh. Kaya nga po minsan nag-iisip din ako tama ba 'to, pero kung sa kapatid, ayaw mong mapasubo o kaya mapasama, siyempre gagawan mo pa rin ng paraan kasi nandun po yung pag-ibig sa Yes, mga kapatid, opo. Yun po brother, sinasabi mo yung pag-ibig. Sinasabihan nila tayo particularly ni itong si Bonjing na bitter daw yung mga nagsipag-exit. Sino ang bitter sa atin? Tingnan mo, namumutawi pa sa puso mo, sa bibig mo, yung pag-ibig. Tinuturo nila yung pag-ibig, hindi naman nila pinapractice. yun nga po 'no. Pero yung mga nagsipag-exit, eto ngayon ang merong daladalang totoong pag-ibig sa puso. Mm. Kagaya nung ano, hanggang ngayon, magmula nung unang labas ko hanggang ngayon, napakaraming ano, aktibo pa yung mga yung mga lumalapit, umihingi ng tulong. Sabi nga nung ano, nung inilapit ko sa mga kapatid na Exeter kahapon, yan, merong nanonood yung ano, yung tumulong. Hmm. Sabi nung tinulungan, brother, alam mo ba, ah, lumapit ako sa ano, sa manggagawa namin. Hindi man kami tinulungan. Pero kayo, nag-exit na kayo. Ah, kayo pa ngayon ang tumutulong sa amin. Sabi ko, ganun po talaga ang buhay. Pagka meron namang malalapitan. At yung mga nalalapitan namin, awa ng Panginoon, meron magagandang puso at kalooban na tumulong, hindi lang sabi ng Biblia magsigawa kayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa kasambahay sa pananampalataya. Amen, opo.